Magandang araw mga kabayan para sa mga naghahanap ng bagong stock ng Salvame t-shirt. Ang dami kasing nag-request na dapat daw merong size ng large, tapos merong size ng XL to 2XL. Kaya ang ginawa ko, yung size natin, dalawa lang. Medium and free size. Doon sa medium, kaya niyang i-fit ang medium to large at doon naman sa free size natin ay kaya niyang i-fit ang XL hanggang 2XL. Nasa description ng Shopee natin yung pinaka-size guide. Muli kung interesado kayo, nariyan ang link sa comment section. Pabilisan na lang kasi konti lang yung na-restock ko at sobrang dami nag-o-order agad. Muli maraming salamat. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Jeronimo. Taong 1978, Mandaue. Isa si Jeronimo sa mga kabataang hindi pinalad na magkaroon ng magandang buhay. Ulila na sa magulang, palaboy-laboy sa lansangan ng magukay. At bukod pa dyan, bulag din ito. Walang umbok ang mata at nakalubog ang piluka. Minsan na itong kinupkop ng isang organisasyon sa lugar na tinutuluyan ng mga batang palaboy. Ngunit hindi panatag ang isip ni Jeronimo at higit sa lahat, hindi siya sanay sa ganong sistema. Kaya tumakas ang bata doon sa lugar. Ngunit nagtataka ang mga tao doon kung paano ito nakaalis sa kabila ng kalagayan. Maraming nakapansin sa kanya. Hindi lang mga tendera sa bangketa, pati na rin ang mga tao na malapit sa lugar kung saan namamalagi si Jeronimo. Halata sa bata ang pagiging bulag, ngunit hindi naman ito nahihirapan sa mga sagabal sa daan. Kayang tumawid ng kalsada gamit lang ang pakiramdam. Nakakatawid ng maayos si Jeronimo na labis namang ikinakatakot ng mga nakakakita sa kanya. Bagaman palaboy, hindi abusado si Jeronimo. Nagsusumikap itong kumayod, kahit anong racket pinapasok basta marangal. Kung minsan ay nakaupo siya sa gilid ng mga pasilyo. "Sino pong magpapahilot sa inyo? Marunong po ako." May angking galing sa panghihilot ang bata. Kaya marami ang nagpapahilot sa kanya. Kung minsan, binabalikan pa siya at dinadala mismo sa kung saan nakatira ang magpapahilot. Hanggang isang araw, isang tao na nagngangalang Dorio ang nakiusap kay Jeronimo. Lagi itong nagpapahilot sa kanya. Gusto sana siyang dalhin sa kasustingan. Ipapahilot ang anak dahil biglang nawala sa tamang pag-iisip. Naglakad sa kalsada habang hubot-hubad. At ang masaklap, dalaga ang anak ni Dorio. "Naku po, hindi po ako marunong gumamot ng may sakit sa utak eh. Hanggang hilot at pagtitinda lang po ng yosi yung kaya ko." Wika ni Jeronimo. "Pasensya ka na. Ang sabi sa akin ng kapitbahay namin, kailangan daw maipahilot ng anak ko eh. Baka kasi kinabag lang eh. Ikaw lang naman yung kakilala kong manghihilot, sa ngayon wala na eh. Hindi na nakakausap ng matino yung anak ko. Panay pang alis sa kung saan-saan. Ang kinakatakot ko, baka pagdiskita ng mga tambay at pagsamantalahan." Wika ni Dorio. Nang marinig ito ng bata, bagaman nag-aalangan ngunit nakaramdam siya ng matinding awa. Pumayag si Jeronimo sa pakiusap ni Dorio at sumama sa tahanan nito. Sandali. Nandito na po ba tayo? Dito po ba yung bahay nyo? Teka, parang maraming tao yung nakatingin sa atin ah." Wika ni Jeronimo. Tinapik ni Jeronimo si Dorio sa likod. Oo. May mga nakatingin sa atin. Mga tambay at ilang mga trabahante na nangungupahan sa lugar. Dito, maupo ka muna dyan ha.
Kukunin ko lang yung anak ko sa itaas. Nagantay si Jeronimo sa baba ng tahanan. Hindi niya alam ang itsura, ngunit naramdaman niya na medyo mainit at kulob ang amoy sa lugar. Naririnig niya ang mga nag-uusap sa labas. Siya ang pinag-uusapan ng mga ito at tila nagkakagulo. Bakit yan yung kinuha ni Dorio? Bulag na palabo yan eh. Hindi ko nga alam kung marunong ba talagang manghilot yan. Ano bang alam niyan sa panggagamot? Ay sus, nakikiusyoso ka na nga lang eh. Ang dami mo pang sinasabi. Manood ka na lang. Eh, maraming humahanga sa bulag na yan. Ang sabi, para yang nakakakita. Hindi yan namiminti sa daan. At saka imposibleng makatawid mag-isa sa kalsada ng walang alalay. Napakagaling yan. Basta ako, kapag ako ang nalagay sa sitwasyon ng pamilya ni Dorio, hindi kung sino-sino yung papapuntahin ko. Diretso ka agad sa doktor. Ikaw ata yung bulag eh. Nadala na yan sa doktor at ginamot, di ba? Pero gumaling ba? Nag-aalala ako sa dalaga. Alam mo naman tong lugar natin eh. Wika ng mga tao sa lugar. Nakaramdam ng pagkadismaya ang bata. Bagaman tama na bulag siya, hindi alam ang paraan ng panghihilot. Ngunit nakakalungkot na madaling manghusga ang mga ito. Subalit binaliwala na lamang ni Jeronimo. Hanggang sa may tumabi sa kanya na tao. Mabaho ang amoy, galit at sobrang likot. Anak, makinig ka Lydia. Mabait ang katabi mo. Tutulungan niya tayo, huwag kang malikot. Dito napagtanto ni Jeronimo na ito na pala ang anak ni Dorio, si Lydia. Kinapa ni Jeronimo ang babae. Akala niya noon, nakahubot-hubad ngunit nakadamit naman ito. Hanggang sa biglang kinagat ang kamay ni Jeronimo. Hinayaan lang ito ng bata. Hinilot niya ang balikat, pati na din ang mga ugat sa mga kamay. Ngunit biglang nagsalita ang dalaga. Nagulat ang pamilya sa narinig. Yung pagsasalita nito maayos at halatang seryoso. Ngunit iba ang boses na lumalabas na tila sinapian. Aswang ka! Aswang! Umalis ka dito! Wika ni Lydia. Eh ano bang sinasabi mo anak? Hindi aswang si Jeronimo. Mahal Carmen, pakihawakan mo nga yung anak mo. Paulit-ulit na sinabi ni Lydia na aswang si Jeronimo. Hanggang sa nagwala na ang dalaga, pinaghampas ng kamay ang bata. Habang si Jeronimo, hindi alintana ang pagwawala at patuloy lang sa paghilot. Hanggang sa may dumating na matanda sa lugar. Kagad nagwika si Carmen na siya ang kumuha sa matandang manghihilot sa kanduman. Tawagin na lang siyang Mang Milaw. Eh bakit naman hindi mo sinabi sa akin? Tanong ni Dorio. Wala ka sa bahay kaya yun may nakapagsabi na may manggagamot din sa kanduman. Kaya pinapunta ko. Panandali ang tumigil si Jeronimo sa ginagawa. Binigyan niya ng daan ng matandang si Mang Milaw upang ito ang humilot sa babae. Sige, pagpatuloy mo lang yan bata. Maaari bang lumabas muna ang ilan dito sa bahay? Maging ikaw Carmen at asawa mo. Kami lang ang may iwan dito kasama ng bata. Alinsunod sa sinabi ng matanda. Lumabas ng tahanan ng mag-asawa, maging ang dalawang taong nakikiusisa. Sinara ni Mang Milaw ang pintuan at bintana upang masiguradong walang makakakita sa kanila. Habang si Jeronimo, patuloy na nagtataka. Tumabi ang matanda sa kanya at binulungan si Jeronimo. Nang marinig ng bata ang bulong, sumimangot ang mukha ni Jeronimo. Hindi niya maintindihan ang mga sinasabi ng matanda. Pagkatapos ng bulong sa kanya, tinapik siya sa balikat. Ituloy mo lang ang paghilot bata. Sa pamamagitan ng pagdampi ng mga kamay mo sa dilag,
Naikulong mo na ang kumulam sa kanya. Wika ni Mang Milaw. Nang marinig ni Jeronimo ang mga sinabi ng matanda, mas lalong nagtaka at gumulo ang isipan nito. Magpasaganon pa man, tinuloy niya ang pangihilot. Dito mas lumakas ang pagsigaw ni Lydia at hindi makagalaw. Kaya napagtanto ng bulag na baka pinagaling ito ni Mang Milaw. Ilayo niyo sa akin yung aswang. Lumayo ka! Wika ni Lydia. Hindi ba ito ang gusto mo? Kulamin ang dalaga. Bakit ka naman natatakot sa batag to? Akala ko pa naman kabag o ordinaryong sakit lang. Kinula mo pala eh. Alam mo ba, habang hawak ka ng bata, hindi ka makakawala. Kung nasaan ka mang demonyo ka, manigas ka dyan. Mamamatay ka sa pamamagitan ng hilot ng batang ito. Wika ni Mang Milaw. Teka po, ano po bang nangyayari? Hindi ko po maintindihan eh. Kinukulam pala siya. Wala naman po akong karanasan sa panggagamot ng kulam. Batang palaboy lang po ako. Wika ni Jeronimo. Tapusin mo muna ang ginagawa mo. Nga pala, yung binulong ko, orasyon yon para palakasin ang bisa ng pangihilot mo. Pakiramdaman mo siya mamaya ha, magmamakaawa yan. Aba, nakakatawa ka. Abay, hindi ko inaasahan na totoo pala ang mga naririnig ko. Magaling manghilot ang palaboy sa magukay. Jeronimo ang pangalan, tapos bulag. Mukhang pamilyar ka at halatang may kakaiba. Ngayon alam ko na kung bakit. Patuloy pa rin sa paghilot si Jeronimo. Unti-unti siyang nakakaramdam ng kilabot, pati na din ng kaba sa mga katagang sinasabi ng matanda. Habang tumatagal, mas gumagaan na ang katawan ni Lydia at unti-unting nangihina. Hanggang sa nagmakaawa na ang dalaga na lubayan siya at tatanggalin niya na ang kulam. Ano bang dahilan mo kung bakit mo kinulam ang dalaga? Yung totoong sagot ha. Isang dikta ko lang sa batang to mamamatay ka. Wika ni Mang Milaw. May nakapag-utos lang sa akin. Tingin ko, may matinding galit. Lalaki, mukhang may malalim na dahilan. Tugon ng sapi. Ay, ganun ba? Siguro nabigo sa pag-ibig yan. Kadalasan, yan ang nangyayari kapag desperado na yung tao eh. Pero tama ba yung ginawa mo? Sa palagay mo ba, kapag nilubayan ka, titigil ka na? Di ba hindi pa rin? Kaya may gagawin muna sa'yo ang batang to. Jeronimo, hawakan mo yung batok. Tapos tapikin mo yung ulo ng dalaga. Wag! Pakiusap! Wag! Hindi ka naman mamamatay eh. Mapaparalisa lang ang katawan mo. Ang ibig kong sabihin, mababasag ang lahat ng gamit mo at isusumpa ka ng demonyo. Babalik ta rin ni Jeronimo ang kulam. Ipapatama sa kung sinong demonyong pinagkukunan mo ng kapangyarihan. Abay sigurado, sasamba ka na sa may likha. Ikaw ba naman ang tugisin ng mga demonyo eh? Sa tingin ko, ilang araw lang magsisimba ka na at mangungumpisal. Sige na, gawin mo na, Jeronimo. Alinsunod sa sinabi ng matanda. Hinawakan ni Jeronimo ang batok ni Lydia. Hindi ito nakagalaw. Kagad niyang pinukpok ang ulo gamit ang palad. Dito natahimik ang loob ng bahay. Nagtataka naman si Jeronimo dahil hindi niya alam ang nangyayari. Ano po bang nangyari, Mang Milaw? Teka, bakit po biglang bumagsak sa sahig yung babae? Tanong ni Jeronimo. Ako nang bahala, Eho. Diyan ka na lang, aba. Wala na ang kulam. Pagkagising nito, maayos na ang pag-iisip.
Eto talagang mga mangkukulam, pinagkakaperahan ng katangian nila. Pwede namang magtrabaho ng marangal kagaya ng ginawa mo. Tugon ni Mang Milaw. Ako po, mangkukulam din po ba ako? Hinapuhap ni Mang Milaw ang ulo. Sinabihan si Jeronimo na hindi, pero may dapat maintindihan ng bata. Matapos nun, pinapasok na ng tahanan ang mga magulang ni Lydia. Tulog ang dalaga sa mahabang upuan at sinabi ni Mang Milaw na magaling na ang kanilang anak. Kailangan lang nitong makapagpahinga at ang importante, huwag ipagsabi ang sinapit ng dalaga. Dapat palabasin lang na kinabag at hindi kinulam. Para na din hindi maging malala ang takot sa lugar. Isa pa, baka dumugin ng mga tao si Jeronimo at pagkainteresan. Malaki ang pasasalamat noon ng pamilya sa bata. Inabutan ng pera si Mang Milaw ng mag-asawa. Ngunit sinabi ng matanda na doon kay Jeronimo bilang tulong na rin sa pamumuhay nito. Kahit pagkain lang ho, sapat na po yun. Wika ni Jeronimo. Inabutan ng salapi ni Dorio ang bata. Nakapa ni Jeronimo ang ilang papel at 2 barya. Isang malaking bilog at heksagono. Ito ang piso at 2 piso noong araw. Medyo nahiya si Jeronimo na tanggapin ng pera. Isa-isa nitong inangat ang mga perang papel at nagtanong kung magkano ang bawat isa. Kaagad namang sinabi ni Dario na may 20, may 10 at 5. Nagulat naman ang pamilya nang isoli ni Jeronimo ang lahat ng papel at sinabing sapat na sa kanya ang 2 barya. Eto na lang po. Makakakain na po ako nito hanggang gabi. Maraming salamat po Sobrang namangha si Mang Milaw sa pinakita ng bata. Tinitigan niya si Jeronimo habang tahimik na naglalakad palabas ng maliit na eskinita. Kinakapa nito ang mahabang pader. Sinundan pa ito ni Mang Milaw at nang maabutan, tinanong niya ang bata kung kabisado ba ang daan pauwi. Wala naman po akong uuwian Diyan lang po sa Maguykay. Diyan po ako nagpapalaboy at saka hindi ko naman kabisado ang daan. Pero makakarating ako doon ng maayos nang walang gagabay. Huwag po kayo mag-alala. Wika ni Jeronimo habang patuloy na naglalakad. Mukhang ito na nga ang batang yun Kung hindi ako nagkakamali, bulag man siya pero malakas ang pakiramdam. Ay, sandali nga, kakausapin ko. Ay, iha, sandali lang. Huminto ka muna, may sasabihin ako sa'yo. Sumandalang bata sa pader at pagkatapos, tinanong kung ano ang kailangan ng matanda. Kailangan niya na kasing magmadali. Siguradong may naghahanap sa kanya at magpapahilot. Yabang, sipag mo pala. Di ba may tanong ka kanina? Gusto mo bang malaman yon? Hindi ka ba nagtataka? Wika ni Mang Milaw. Hindi na po importante yon. Nawala na din po sa isip ko At saka, baka ito na din po yung huli nating pagkikita. Kaya hindi na rin po mahalaga yun. Basta naniniwala po ako sa kulam. Sige po. Tugon ni Jeromino. Teka, sandali. Kahit ba yung pumapatungkol sa totoo mong pagkatao, alam kong matagal mo nang gustong malaman ang bagay na yon. Wika ni Mang Milaw. Yun po ba? Alam ko na po yun. Iniwan ako ng mga magulang ko kasi bulag ako. Pero tanggap ko na po yung lahat. Ayos lang po sa akin. Nabubuhay naman po ako kahit mag-isa Tugon ng bata. O siya, mukhang wala ka namang pakialam sa tunay mong pagkatao Pero alam mo ba na ako lang ang makakatulong sa'yo? Jeromino, hindi mo kailangan magpalaboy-laboy, nandito ako. Ay total, wala naman akong kasama sa bahay. May kani-kanilang pamilya na yung anak ko Matagal nang pumanaw yung asawa ko.
Alam kong malaya ka sa lahat ng bagay. Pero dapat may gagabay sa'yo. Lalo na sa edad mong yan, bulag ka pa. Wika ni Mang Milaw. Wag na lang po siguro. Sagaba lang po ako sa bahay niyo. Wika ni Jeromino at nagpatuloy na sa paglalakad. Aba, kakaibang bata talaga. Sige, sasamahan na lang kita doon sa Magukay. Tutulungan kitang manghilot at ang kikitain ko, ibibigay ko na lang sa'yo. Nang mga sandaling ito ay nakasabay ang matanda habang naglalakad. Kinapa niya si Mang Milaw at sinabing salamat. Ngunit sinabi ng bata na hindi niya kailangan ng tulong. Ngunit nagpumilit si Mang Milaw sa ayaw at sa gusto niya. Gagabayan siya ng matanda. Sasama ito sa kanya kahit saan magpunta. Ito naman ang labis na ipinagtaka ni Jeromino. Natanong niya sa sarili kung bakit ganun na lang ang pagmamalasakit ni Mang Milaw sa kanya. Hanggang sa naintindihan niyang gusto siyang kupkupin ito. Ikaw po ang bahala. Pero baka mahirapan lang po kayo. Sumama nga si Mang Milaw at totoo ang sinabi ni Jeromino. May mga nag-aantay doon sa lugar ng mga tao upang magpahilot sa bata. Tumulong si Mang Milaw. Pagsapit ng gabi, matapos nilang makakain ay pinauwi na ng bata si Mang Milaw. Uuwi lang ako kapag kasama kita. Hanggat nandito ka, hindi ako aalis. Wika ni Mang Milaw. Ano po bang gusto niyo sa akin? Bakit po ang kulit niyo? Ang sabi ko po sa inyo, sanay na po ako dito. Bagyang nakaramdam ng pagkaya si Mang Milaw. Magpasa ganun pa man. Malakas ang kuryosidad ni Mang Milaw na kupkupin ng bata. Meron siyang dahilan ngunit hindi niya naman mabanggit kay Jeromino dahil baka hindi maniwala sa kanya ang bata. Hanggang sa tuluyan ng nainis si Jeromino, napilitan itong pumayag sa nais ni Mang Milaw. Sumama siya sa bahay nito, sa kanduman. Pero ang sinabi ng bata, ihahatid niya lang si Mang Milaw. Abay, bukod sa bulag ka, mauta ka din pala, ano? Ang tanda ko na pero hindi ko pa rin nakuha ang diskarte mo. Hindi bale. Kaya gusto kitang gabayan dahil nais kitang maging katuwag. Magaling ka sa espiritual at likas sa'yo ang katangian na ito. Hindi naman kaila eh. Hindi ka ba nagtataka? Kahit bulag ka parang nakikita mo pa rin ang lugar. At bukod pa dyan, kailangan kitang bigyan ng proteksyon para ito sa ikabubuti mo. Hindi lang para sa'yo, kung hindi para sa mga taong nasa paligid mo. Kung hindi ka magagabayan, magiging banta ka sa mga tao. O ito, nasa tapat na tayo ng bahay ko. Pumasok ka na sa loob. Alam kong nararamdaman mo ang lugar kahit bulag ka. Huwag ka nang magkukunwari. Lumulutang ang isip ni Jeromino sa mga huling salaysay ni Mang Milaw. Lalo na ang kataga. Magiging banta sa mga tao kapag hindi nagabayan. Dito lubhang nabahala si Jeromino. Kaya sa halip na bumalik ng Magukay, tila ba pinako ang paa niya sa kinakatayuan. Nalilito ang bata ng mga sandaling iyon. Napatanong din siya sa sarili kung bakit ang daming alam ni Mang Milaw. Lalo na't sinabi nitong nararamdaman niya ang lugar kahit bulag. Tama si Mang Milaw, sapagkat totoo ang mga sinabi ng matanda. Kahit wala siyang paningin, nagagamit niya ang lakas ng pang-amoy, pandinig at pakiramdam. Ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Kunwari ka pa eh. Gusto mo naman talagang malaman ang lahat. Kung saan galing ang mga katangian mo. Nagmamatigas ka pa kasi. O dito ka yan. Ito ang pinto ng kwarto mo. Alam kong ramdam mo na may kwarto. Ito yung kwarto ko. Teka, maupo ka muna dyan sa katre ha. Ipaghahanda lang kita ng kumot at unan.
Wika ni Mang Milaw. Teka, sandali lang po. Pwede po ba diretsuhin nyo na ako? Alam ko naman na hindi awa yung nararamdaman nyo sa akin eh. Sa tono ng pananalita nyo, bukod sa gusto nyo akong maging katuwang, ano po ba talaga? Sige po, ipagpalagay na lang po natin na may interes kayo sa pagkatao ko. Pero ipaliwanag nyo pa din. Yun. Ito na ang unang episode ng Bulag na Aswang at siguradong magugustuhan nyo yung mga susunod na episodes nito kasi sobrang kakaiba ng kwento. Well anyways, maraming salamat sa patuloy na pakikinig. Paalam.